Hello, good morning. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ako, minsan pa ang salita ng Diyos ay aking pong ibabahagi sa inyo. Ang gamit ko pong Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Bigay ng ₱1 sa Manila City. Ito po. Bago tayo papalahod sa Biblia, ay atin muna manalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan mo ang puso ng mga tao upang kanila pong matanggap ang iyong biyaya sa umagang ito. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Nandito po tayo ngayon sa Manuel Roas Public Market. Dito po sa District 1, Tondo, Manila. Po. Sige, papalawag na po tayo. At babasa tayo ng Biblia. Ang ating po palang pag-aaralan ng pag-ibig. Dito po natin kukunin sa basahin po natin. Ito po. Sa unang 1:4-7. Ang title ng Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 10. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ayun po, Purihin ng Panginoon. God is good. Ayan po, Ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kaya po tayo natutong magmahal. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang sabi ni Juan, isinugo ang kanyang anak na si Jesus. Ano ang purpose ng pagkasugo niya kay Jesus? Upang tayo po ay tubusin sa kasalanan. Tayong mga tao po, wala pong exempted. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. Alam niyo po ba, sa simula ng creation, napakaganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Nilikha niya po tayo na perfecto. Pero nasira po yun Sinira ni Satanas. Sinira ni Satanas ang magandang likha ng Diyos. Ano po? Kaya ngayon, dahil sinira ni Satanas, sumunod tayo sa gusto ni Satanas. Anong ginawa ng Diyos? Hindi niya gustong mapahamak tayo, kundi ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil hindi natin kayang gawin upang mapatawad tayo ng Diyos, pinadala niya ang kanyang anak kagaya ng ating binasa. Isinugo. Pinadala dito sa lupa si Jesus.
Siya po ang nagdusa, ipinako sa krus para sa katubusan ng mga tao. Basahin natin yung sinabi ni Apostol Pedro. Ito po. Ganito po sabi ni Pedro. Akala ko yung Pilipinas ang pera ng dari. Galing kay Apit, hindi ko lang pera ng pera ng Babasahin po natin. Unang Pedro 2:24. Sa pagkamatay sa krus ni Jesus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat tayo pinagaling. Ayun. Yung palang atraso natin, di natin mabayaran sa Diyos, ang ginawa pala ay ni San Pedro, anong sabi niya? Sa kanyang pagkamatay sa krus, yes po tinutukoy, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po ba napakaganda ang layunin ng Jesus? Bakit po pinadala si Jesus? Siya po ang ipinako sa krus para magbayad ng kasalanan natin. Tayong mga tao po, pag meron tayong atraso sa kapwa-tao natin, halimbawa, nangungutang ka, dumating ang panahon, wala ka nang ibayad sa iyong utang. Ano po? Pagkatapos meron dumating na tao na binayaran niya ang iyong mga utang. Hindi ba masaya ka? Meron taong nagbayad sa iyong utang. Hindi po ba? Natural, masaya ka. Masaya tayo. Dapat tayong magsaya. Bakit? Si Jesus po nagdusa. Ano po? Isipin nyo, yung hirap na pagbubuhat ni Jesus sa kasalanan natin, yun po yung krus na buhat-buhat niya. Yung krus din yun din ang ginabit para ipako siya. Napakabigat po nun. Ilang beses siyang natumba dahil sa pagod, hirap. Nagsakripisyo siya kasi mahal tayo ng Diyos. Isipin niyo po, kahit sa isang anak si Jesus, hindi nalintana ng Diyos na si Jesus ay magdusa, maghirap hanggang mamatay sa krus. Alang-alang sa katubusan ng ating mga kasalanan. Hindi po ba tuwing mahal na araw? Noong February 14, nag-Ash Wednesday na. Ibig sabihin, papasok na po tayo sa Kwaresma. Paggunita sa pagkapago ni Jesus sa ibabaw ng krus. Ano po? Kaya dapat po tayong magsaya kasi tinubos na ni Jesus ang ating mga kasalanan. Anong kapalit? Sabi ni Pedro, ay mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Ang problema lang sa tao, likas na matagas ang ulo ng tao. Imbis na mamuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos, ang ipinamumuhay niya ang kalooban ni Satanas. Bakit po? Isipin nyo, ang daming droga hindi nawawala. Ang droga po, bisyo, product ni Satanas yan. Pero gustong-gusto ng tao ang mga bisyo.
Kaya ang tao po matigas ang ulo. O sino bang masaya pag ikaw wala kang bisyo? Hindi ba yung mismong pamilya mo masaya? Pero pag nabubuhay ka sa bisyo, sino nabibisin? Di pamilya mo rin. At sinong natutuwa? Eh di si Satanas. Nabubuhay ka sa bisyo. Tignan nyo, bata, bata pa lang, nagpapabuntis na. O, nag-aaral, alam ng magulang, nag-aaral sa eskwela, hingi ng baon. Yung pala, lumalaki na sikmura. Lumulod na pakwan. O, hindi po ba? Kaya lumulobo ang populasyon ng Pilipinas. Bata pa lang, buntis na. Bata pa lang, nakakabuntis na. O, hindi ba totoo yan? Alam niyo po, nung araw sa Mima Santol, Pampanga, may lugar doon. Talaga po, 10 taon, 11 anyos, 12 anyos, pinagkakasundunan ng magulang. Isipin niyo po. Ngayon, tinanggal na po yung ganong kustumbre doon sa Masantol. Kasi po, nakita nila hindi na maganda. Ang anak mo, 10 taon, ikakasal mo na sa kapwa 10 taon. Tinanggal na po daw nila yun. Yung uli ko napanood sa kanila doon sa Masantol, Pampanga. Kaya po, tayong mga tao po, nagkasala. Ang sinunod po natin noon, ang takbo ng mundong ito, yung masama. Tignan nyo po ang bilang buwan. Ang dami po nakakulong. Gusto ba nilang gumawa ng masama? Hindi. Bakit sila nakakulong? Magaling si Satanas eh. Kunwari ay gusto masama, pero ang totoo niyan, magkakasama tayo, sabi ni Satanas. Hindi po ba nangyayari naman yan? Sa mga barangay po, ang daming problema ng barangay chairman. Di po ba? Imbis na makatulong ang community, problema pa ang tinadala. Sino po sa inyo dito ang problema ng inyong barangay chairman? Magsabi ng amen. Ganun, may sumagot. Problema ng chairman, mag-amen. Hallelujah. Kaya tandaan niyo po, bakit po ang tao naging masama? Samantalang tanungin mo ang tao, gusto mo bang maging masama? Ang sagot ng tao, ayaw ko. Walang taong gustong masama. Pero bakit po sila nakakagawa ng masama? Babasa po tayo ng talata. Basahin po natin ang Efeso. Wala pong gustong maging masama. Ang gusto po, mabuti. Pero itong nakita ni Apostol Pablo, may babasahin po ako. Si Apostol Pablo, ganito po kanyang testimony. Ito po, Ito po sa Roma 7. Ito po kanyang testimony. Sa verse 19, 7:19 ng Roma, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. 20. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanan naninirahan sa akin. 21. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. 22. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. 23. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa
tuntunin ng aking isip, binibiyag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Ayun, ano po? Anong sabi ni Pablo? Binibiyag ako ng kasalanang tumitira sa akin. Isipin niyo po yung pagtatapat ni Pablo. Alam niyang mabuti ang kautusan ng Diyos at yun ang gusto niyang gawin. Pero bakit yung masama na ayaw niya, yun ang nagagawa niya? Ganon din po tayong mga tao, gaya ni Pablo. Walang gustong masama, pero bakit nakakagawa tayo ng masama? Halimbawa lang palengke ito, bato-bato sa langit at tawa, ang tamaan, huwag kayong magagalit. Parehas ba timbangan ninyo? Parehas daw po, praise the Lord. Paano yung hindi parehas? Gagawin parehas daw po. O, gagawin daw parehas. Diyan pa lang, timbangan pa lang, niloloko mo na ang namimili. Kahit isang guhit lang ang kukunin mo. Pag nakabenta ka, 10 guhit ang kinuha mo. Kaya napakadali po, no? Ang marahuyo sa kasalanan na ayaw talagang gawin ng tao. Pero bakit nagagawa yan? Kasi po, may jablo. Yung pagkalikha sa atin, perfect yon. Kagaya tayo ng Diyos na perfecto. Pero nung pumasok po ang jablo, ang pagka-perfect ng tao, nasira. Nasira. Imbis na papunta tayong langit, ang ginawa ng Diyos, kumuha siya ng impyerno para kay Satanas. Pero pag ang tao hindi nabago ang buhay, dadalhin ng Diyos ang tao sa impyerno. Sino ang dadalhin sa impyerno? Yung ayaw isuko ang buhay kay Kristo Jesus. Si Jesus po ang judge ng buhay natin pagdating ng araw. Kaya pag hindi mo sinuko ang buhay mo kay Jesus, sigurado, si Jesus mismo magdadala sa iyo sa impyerno. Babasahin po natin yan. Baka akala nyo hindi totoo sinasabi ko. Hanap lang tayo ng lugar. At babasahin ko po ito. At dito. Ito, medyo maluwag Kasi wala po akong cameraman. Ako na po yung speaker, ako pa yung cameraman. Kasi wala ko pang bayad. Ayan, basahin ko, Kapag ang buhay mo, hindi mo sinuko kay Jesus, hanggat nabubuhay ka, inabot ka ng kamatayan, impyerno ka. Hindi mo nagbibiro si Jesus. Siya po ang judge. Di po ba sa mga korte, pag sinabi ng judge, makukulong ang habang buhay, makukulong ka talaga. Pag sinabi ng judge, bibitahin ka, talaga bibitahin ka. Judge po kasi yun. Ito po. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang epistola sa 1:15, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo iwalay sa akin. Tuloy tayo sa 6. Ang hindi nananatili sa akin ay gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, iniaagi sa apoy, at nasusunog. Yun. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, yung hindi, ibig sabihin, kontrabida sa Kanya, itatapon sa apoy at masusunog.
Kahit anong reliyon mo pa, kaibigan, walang pa-reliyon yan. Walang palakihan ng simbahan yan. Ang pinag-uusapan, yung bang salita ni Jesus nasa iyo? Kung nasa iyo, anong sabi ni Jesus? Sundin mo yan, gawin mo yan, ipabuhay mo yan. Kung susundin mo si Jesus, anong pangako niya? Pupunta tayo sa pangako. Kung pa rin po sa talatang 1:15. Mura na ang tinida, di ba? Punta naman tayo sa 8. Ito po nakasulat. Sapagkat, 8. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga halagad ko. Ayan. Sino daw po yung mga halagad? 7. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita. Pangako po, eto na. Promises. Tingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad niyo para sa inyo. Sino daw po yung pinangakuan? Yung mga alagad. Lahat ba ng tao alagad? Hindi totoo yan. May alagad si Satanas dyan. Sino yung alagad ni Satanas? Yung ayaw sumunod sa turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, alin kaya ang maganda? Ang taong maka-Diyos o hindi maka-Diyos? Wala na pong gaganda pa. Kaya sabi ni Jesus, kung mananatili sa inyo ang aking salita, yung salita niya po ang gagawin natin. Para saan? Para sa ating kabubuti. Kasi sabi niya, kapag ginagawa mo ang utos ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Ingin ninyo ang gusto nyo at ibibigay ko sa inyo. Hindi ba napakaganda yan? Hindi po ba maganda yan? Kanya lang ang kondisyon, sundin mo muna ang utos ni Jesus, ang kanyang salita. Ang mga tao, bakit tayo nila sumunod kay Jesus? Masarap daw nabubuhay sa bisyo. Droga pa more, alak pa more, sigarilyo pa more, sugal pa more, babae dito, lalaki doon. Kaya ayaw pong magbago. Ang sagot pa nila, tsaka na sila magbabago pag malapit na silang mamatay. Diba napakaganda ang kanilang katwiran? Wala naman sa katwiran ni Satanas yan. Tsaka daw sila magbabago. Ang pagbabago po hindi sinasabi, ginagawa. Ano po? Kung talagang gusto nyong mabago ang buhay ninyo, huwag kayong maimpyerno. Tanggapin nyo po si Jesus sa inyong buhay. Si Jesus po ang anak ng Diyos na buhay. Mateo 16:13-17. Siya po ang anak ng Diyos na buhay, ang tagapagligtas na pinadala dito sa ibabaw ng mundo. Nakakalungkot lang Kasi po, bakit? Lahat ng tao ayaw kay Kristo. Bibihira yung may gusto kay Kristo. Naturingan may reliyon. Pero sino sinusunod nila? Si Satanas. Corruption. Noong panahon ni dating Pangulong Gloria, nag-number 1 ang Pilipinas. Sa number 1? Sa pagnanakaw. Nag-number 1. Pero saan? Corruption. Sabi ko, nung nabalita po yun, nakakalungkot. Minsan lang tayo mag-number 1, siya naka-1 pa. Kita nyo po? Hindi ganyan. Mas maganda,
tayo po ay sumusunod sa Panginoong Yesus. Alam niyo po, pag dumating si Yesus at nasumpungan kang hindi sumusunod sa Kanya, wala ka ng pag-asa, kaibigan. Babasahin ko. Meron po sa Biblia yan. May mga tao walang pag-asa. Hanggat sila'y umiinga, nabubuhay dito sa mundo, para silang mga zombies. Kita niyo yung mga zombies sa mga pelikula. Gumagalaw yun pero mga dead body. Babasahin ko po. Meron pong talata niyan, ano? Dito lang ilalagay natin yung video. Kasi po wala akong cameraman. Ito po, babasahin ko. Kapag hindi mo sinuko ang buhay mo kay Kristo, wala kang pag-asa, wala kang Diyos sa mundong ito. Mistula ang patay na buhay. Ito po. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako may sabi niya na, sulat ni Pablo ang babasahin natin. Efeso 2:12. Ito po. Buhay na bubuhay kayo sa mundo nang walang pag-asa at walang Diyos. Kita niyo po? Sino po yung tinutukoy ni Pablo na walang pag-asa at walang Diyos? Tuloy na basa, Efeso 2:1, 2:3. Kung ngunit patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Masama po pala ang takbo ng mundong ito. Noong panahon ni Pablo, nakita na niya ang kasamahan sa mundong ito. Hanggang ngayon, umihirap. Kita niyo po ngayon, corruption. Nanonood ba kayo ng YouTube? Isipin niyo mga pulis. Limpak-limpak na pera. Nagsisinungaling pa sila. Limpak-limpak na droga. Kaya sa Binondo, nagsisinungaling pa sila. Ganyan na po ang mundo. Nakita ni Pablo noon, mas lalong malala na yun. Doon na lang. Eto, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa ipapawid. Ang Espiritu nag-aari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Rest. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuhutan ng Diyos. Yun. Pero po palang kinapupuhutan ng Diyos ayon kay San Pablo. Sino? Yung nabubuhay po sa bisyo. Isipin niyo po, ang tatay mo, habang bata ka, ano sabi ng tatay mo? Anak, huwag kang uminom ng alak. Anak, huwag kang manigarilyo. Pero ano sabi ng tatay mo? Anak, bili mo nga ako ng markang demonyo. Di po ba, demonyo kagad? Eh sabi ng mananay, kaya kainuman niya, ka-table niya. Anak, bili mo ako sigarilyo. Apuin mo na. Bata pa lang, umiitit na sigarilyo. Bata pa lang, nakakahamoy ng markang demonyo. Paglaki, demonyo rin. Kaya nila. Kaya napakahirap po, ano? Kaya kayong mga magulang, palakihin nyo po tama ang inyong mga anak. Ano po? Maging halimbawa kayo. Kasi ang anak, ang ginagawang halimbawa, ang kanyang magulang. Nung araw po, meron po akong binabible studying ganyan. Yung mga anak niya, kababaeng tao, inom ng alak eh. Tinanong ko sila, bakit kayo ganyan kako?
kababahin yung taho, umiinom kayo ng alak. Alam niyo po ba, no sagot? Naninigarilyo pa. Yung tatay po namin, doon namin napulot. Oh, at tinuro yung tatay nila. Binalingan ko yung tatay. Kaya pala lasingger ang mga anak mo, umiitit ng sigarilyo. Ikaw pala ang kanilang modelo. Ah. Ikaw pala yung modelo nila. Hindi po ba? O sino sa inyong modelo dyan? Sa bisyo. Kaya sabi ko doon sa tatay, pinagagalitan yung mga anak eh. Huwag mo nang pagalitan niya, sa'yo lang nagmana yan. Ang gawin mo, magbago ka. Pag nagbago ka, turuan mo silang magbago. Hanggat hindi ka nagbabago, hindi rin magbabago yan, kako. Ayun, anong nangyari doon sa isang anak? Naging pariwara. Nagbibenta ng bibingka. Na ano po, ano? Kaya ang tao po dito sa mundo, habang lumalaki po, yung ayaw, yung masama, yun ang gusto nila. Anong sabi nila pag nagbibisyo? Ben, ang pakiramdam. Kita nyo, nakakarating na sila ng langit. Kapag sila ay nasa impluensya ng bisyo. Pagkatapos mabalitaan mo, ayun, gumawa ng masama at nakulong. Ben ba yun? Kung nasa kulungan ka na? Ayan, tandaan nyo po, ano? Ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Kaya po tayo minahal ng Diyos kahit anong sama natin. Kahit gaano ka kasama, minamahal ka ng Diyos, kaibigan. Ano? Mahal na mahal ka ng Diyos. 1:3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay si Jesus. Sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay sa langit, magpakailanman kapiling ng Diyos. Amen. Napakaganda po. Noong araw po, nandun po ako sa Binondo, doon sa pinagawang tulay ng Chinese. May batang estudyante na sa lubong ko. Tinanong ko sila, anong pangarap nyo kako? Ang sabi ng dalawa, businessman. Ang sabi ng dalawa, wala pa po, nag-iisip pa kami, sabi niya. Yung dalawa. Hindi nyo ba naisip kung kayo makakarating ng langit? Hindi nyo pa pinapangarap ang makarating kayo ng langit, kako? Anong silbi ng businessman kayo? Kahit successful kayo, pero mapupunta naman kayo sa impyerno. Anong silbi? Doktor ka, engineer ka, pero papunta ka naman ng impyerno. Ang sabi ni Jesus, kahit mapasa iyo ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang iyong buhay, wag na lang. Wag na lang. 8:36 ng Marcos. Mapasayo nga lahat ng kayamanan sa mundong ito. Ano naman? Tatay ka rin, mabaho eh. Kahit yung mahirap, pag tumay, mabaho rin eh. Pareho lang mabaho ang tayo nyo. Di ba totoo yan? At saka sa Diyos, hindi ka mayaman, hindi ka mahirap. Lahat na po tayo pantay-pantay eh. Hindi naman gagawin ng Diyos, ay mayaman ka, accepted ka. Hindi. Lahat tayo, pag hindi tayo sumunod kay Jesus, pa-impyerno tayo. Mayaman ka man o mahirap, pa-impyerno ka. Ano pa? Papasahin ko po yung Marcos, libro ng Marcos. Ano po? Ganito po nakasulat.
San Marcos 8:36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. 37. In 200 meters to your right, you will see Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Wala po. Maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, mapasayo na ang lahat ng kayamanan sa buong mundo kung mapapahamak naman ang buhay mo. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po pwede yung sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, mayaman ako. Wala. Mayaman ka man o mahirap, kailangan sumunod ka kay Jesus. Dahil pag hindi ka sumunod kay Jesus, ang sabi ni Jesus, Mateo 25:41, doon ka sa apoy ng impyerno, apoy na hindi namamatay at kasama mo si Satanas at ang kanyang mga hangin na lumaban sa Diyos. Anong gagawin mo, kaibigan? Anong gagawin mo? Hanggat may buhay ka, hanggat may lakas ka, samantalahin po natin ang binibigay ng Diyos ng pagkakataon. Isuko po natin ang buhay natin kay Kristo, ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo. Ano po? Kasi po, huwag nyo nang hintayin na dumating ang panahon. Yung iba sabi nila, at saka na lang ko isusuko, buhay sa kay Jesus pag malapit na akong mamatay. Paano kung namatay ka, na-aksidente ka, binangungot ka, paano ka pa makakapagsisi? Ano po? Ingat po kayo, ano? Panginoon Diyos, salamat po sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa araw na ito. I-bless mo po ang bawat isa. Kung sila man po ay may iba't ibang problema, yung paghahanin ng kanilang problema. Kung sila naman po ay may dalang mga sakit, yung pagalingin po sila. Sapagkat sa iyo ay walang imposible. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang kasaysayan ng Hiwaga. Nandito po tayo sa Manuel Rojas Public Market, District 1, Tondo, Manila. Hanggang dito na lamang, kaibigan, ang aking munting video. Like, share, subscribe. Mag-subscribe po kayo. Kasi po, salita ng Diyos ang inyong matututunan. Opo. God bless us all. Minsan pa, ayan po yung palengke ng Manuel Rojas Public Market, District 1, Tondo, Manila. Bye-bye!